Dito lamang yan sa pag-aaral ng wika, pagbasa at panitikan. Ito ang Pilipino sa ikatlong baitang kasama si Ginang Maribel A. Bulalayaw, ang inyong Teacher B. Ayan, ngayong nabatid na ninyo kung paano ang pagbubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang teksto, may inihanda akong pagsasanay upang mabatid natin ang inyong pagkatuto. Tanong ko, sagot mo. Panuto, piliin ang angkop na tanong sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sabutang papel. Ano, kailan, sino ang madalas kasama ni nanay sa paghahardin? Ang tumpak na sagot ay sino? Sino ang madalas nakasama ni nanay sa paghahardin? Ikalawang bilang. Bakit, paano, saan? Importante ang tamang sagot. Bakit? Bakit importante ang pag-iimpo? Ikatlong bilang. Ano, paano, sino tayo magsisimulang mag-ipon? Ang wastong sagot, paano? Paano tayo magsisimulang mag-ipon? Ika-apat na bilang. Ano, kailan, saan ka dapat pumunta kung nais mong mag-impok? Ka dapat pumunta kung nais mong mag-impok? At ikalimang bilang, ano, sino, paano ang kabutihang dulot ng pag-iimpok? Ano ang tamang sagot sa bilang 5? Ano ang kabutihang dulot ng pag-iimpok? Binabati ko kayo sa inyong kahusayan dahil dyan, binibigyan ko kayo ng baghari clap. Upang hindi ninyo malimutan ang ating aralin sa araw na ito, muli nating tawagin si Teacher Rachel, ang ating investigador. Investigador, ilahad muli sa kanila ang nakalap mo pagbubuod sa ating isa-isip, isa-puso. Karaniwang isinusulat ang mga mahahalagang bagay upang maging patnubay sa pagbuo ng mga tanong. Bawat tanong na nais buuin mula sa impormasyon o kaalamang nakalap ay nararapat na tumutugon sa mga tanong na ano? Kung ang tinutukoy ay para sa bagay, ideya, pangyayari at hayop. Sino? Kung ang itinutukoy naman ay tao. Saan? Kung ang tinutukoy ay lugar. Kailan? Kung ang tinutukoy ay panahon o petsa. Saan? Kung ang tinutukoy ay pamamaraan. At bakit? Kung ang tinutukoy ay dahilan. Bilang panghuling gawain, tayahin natin. Pakinggang mabuti ang maikling teksto at pagkatapos ay sagutin ang pagsasanay. Ang bagong lipat na mag-aaral. May bagong lipat na mag-aaral sa klase ni Binibining San Diego. Nagkaroon ng palatuntunan ng mga bata para sa kanila ng umagang iyon. May tumula, umawit at sumayaw. Nang matapos ang palatuntunan, hiniling ni Binibining San Diego. Madaling tumayo ang bata at nagpakilala sa kanyang bagong kamag-aral. Ako, si Lilibet Santiago. Dati sa bayan ng Santa Rita kami nakatira. Nalipat dito ang trabaho ng tatay ko. Siya ang bagong punong guro ng paaralang ito. Ang nanay ko ay isang guro. Dito na siya magtuturo. Dito na rin mag-aaral ang dalawa kong kapatid. Humanga ang klase kay Lilibet. Nagpalakpakan sila. Lumapit ang ilang bata sa kanya. May malakas ang loob, ang iba'y nahihiya. Lilibet, ako si Jesusa. Ang sabi ng batang kulot na kulot ang buhok. Halika rito, Jeff. Sumali ka sa amin. Ang tawag ni Jesusa kay Jeff. Lumapit naman si Jeff. Ipinakilala ni Jesusa si Jeff kay Lilibet. Si
Hindi lamang si Jeff ang nagpakilala kay Lilibet. Bawat isa ay masayang nagpakilala sa bagong lipat na mag-aaral. Panuko, buong ng pangungusap, niliin sa loob ng kahon ang wastong pananong. Bakit, saan, paano, ano, sino? Bilang isa, patlang ang pangalan ng kanilang guro. Ikalawa, ang bagong lipat na mag-aaral. Ikatlo, patlang siya dati nakatira. Ikaapat, patlang nagpalakpakan ang klase kay Lilibet. Ikalima, patlang ipinakilala ni Lilibet ang kanyang sarili.